Ha? Ito yun mo, wala klaro kayo. Nangitao na to. Ha? Pero kana diha, mauna na bagong kalsada niya, no? Oh. Oh. O lagi, kalsada na na. Oh, sir, sir. Kana diha. Oh, sir, kanang babaw. Adi ba, kanang diha? Kanang sir, preparasyon puro sa ano, widening sa kalsada ilalom. Ang widening. Oh. So pila na ka lanes? 2 or 3? 3. 3? Oh. Adi ay. Sa flyover? Oh, sir. Adi ay. Sayo lagi ka? Sayo ka. Kano saka ni mahuman? Di ko sure pa, sir. Di ko sure kay. Depende. Oh, depende na. Sige lang para basta naipirming trabaho. Sige, sir. No? Sige. Sige, Foreman. Sige, sir. Sige, salamat. Oh. Foreman sa flyover. Sayo kayo. Yawa lang na ako mamatik di bali di ay pagkasulod sa akong sapatos. Pero pasaylo ang senior. Pero pahinon kay ning guot-guot siya ba? Oh, nawara good. Di kay halata ba? Ayan o, driving tips naman tayo. Kita mo yung napakahabang lane, yung sa gitna ng kalsada ng MAA, ay yung asfalto niya ay nakalabas na yung mga maliliit na bato, yung mga aggregates niya. Kasi yan ang palaging dinadaanan. Samantalang dito sa outer lane, yan o. Hindi pa siya overused. So, mas smooth ang driving dito sa outer lane kaysa doon sa middle lanes, left and right of the MAA road. So bilang payong kapatid, may mga more than 40 years na rin ako nagdadrive eh. Yung sinasabi ko na doon sa mga uneven surface sa highways, may mga uneven surface yan, pag maulan, merong tubig yan. Ngayon, kung highway drive ka, mahabang drive, umiinit dyan yung gulong mo. Yan ang unang umiinit actually. Bukod sa makina, dalawa yung naunang umiinit sa iyong sasakyan. So pag nakadaan ka ng uneven surface sa highway na may tubig, daanan mo. Huwag mong iwasan yung tubig. Although dahan-dahan lang din, baka may dumadaan at baka mabasa yon at batuhin ka. Daanan mo yung tubig para ma-relax yung gulong, para lalamig yung gulong. Kagaya ng makina, ay diba yung cooling system, gumagastos na tayo ng coolant. Kasama na dyan yung tamang interval sa iyong oil change. Kasi yon ang isa talaga sa nagpapalamig ng iyong makina ay yung lalo na yung fully synthetic oil, yan ang nagpapalamig sa iyong makina, at saka yung coolant, yung sa oil, yun yung sa lubrication system mo, at saka yung sa coolant, yun yung sa cooling system mo. Pero pareho yan nagdudulot ng ginhawa sa iyong makina kahit na mainit na siya. Isipin mo lang, thousands of explosions yata yan, lalo na sa highway driving dahil mabilis. Nag-i-explode yan every second, lalo na pag mabilis. Diyan sa loob may thousands of explosions yan in every second. Isipin mo na lang yan.
Kaya meron siyang cooling system. Kaya, doon sa gulong naman, pag nakadaan ka ng isang uneven surface sa highway na may tubig, praise the Lord. Kasi, nakakabagdulot ng ginhawa yon sa iyong gulong. At, maiiwasan yung sobrang init ng iyong gulong, lalo na pag ang specifications na iyong gulong ay mali, madaling uminit yan, at yan ang sanhi ng yan ay nagdadagdag dulot ng explosion. At alam mo naman kung ang mabilis na takbo ay biglang puputok ang iyong gulong, hindi maganda yon. Kaya nga, sinasabi ko dito, doon sa mga highways ng ibang bansa, talagang sinasadya nila ang mga highways nila na magkakaroon ng tubig. Lalo na sa mga highway driving, mahahabang highway driving, para doon sa mga tracking nila na makapagdulot sila ng ginhawa sa kanilang mga gulong na dumadaan. At maiiwasan yung pag-init ng gulong at saka lalo na for safety concerns yung explode o pagputok ng mga gulong. Di po ba? So wag iwasan yung tubig, ang iwasan yung mga kagaya ng kalsada na yan na may mga strain na siya sa yung sasakyan. Lalo na yung may mga dito sa atin, mahilig ang mga kontraktor natin na kanila nang bubutasan na nila yung kalsada na hindi pa naman gagawin. Malaking strain yun sa yung suspension system. So, iwas-iwas para sa kabutihan. At ang main concern kasi sa driving is safety. Di po ba? Sana ito'y nakakatulong. Salamat po. Yan o. Di ba may kaibahan, malaking kaibahan sa outer lanes at saka sa inner lanes? Ito dito banda at saka yan. Kasi yung inner lanes ay ang palaging dinadaanan. Kaya gamit na siya at lumalabas na yung kanyang mga aggregates ng asfalto. Dito sa outer lane, bihirang madadaanan ito, kaya smooth pa ang kanyang dating. Smooth pa yung kalsada niya. Kaya ito, sa driving tips natin, yan ganyan na hindi mo naman halata, pero sa araw-araw mong ginagawa na diyan ka dumadaan, nagkakaroon ng malaking strain yan sa yung suspension system. At saka yung lalo na sa yung gulong. Lalo na sa yung gulong. Pag araw-araw kang dumadaan dyan, di ba? So, isipin mo, pagpalagay natin sa daily driving mo, 300 times sa isang taon yan or more. Yung 300 times na yan, sa habang pagpalagay natin sa habang 5 hanggang 10 kilometro, napakalaking strain yan sa yung suspension system at saka sa yung gulong. Kaya mabilis kang nagpapalit ng gulong.